So going back dito sa binabanggit mo na dapat dito nagkukusa ang BIR. Pero ang BIR kasi, di ba, dahil din sa may mga kontrobersya sa kanilang ahensya, takot din sila. Kasi baka maimbestigahan sila ng mga congressman o senador. Opo, kaya nga po isa sa panukala din natin is i-abolish na lang din si BIR. Kasi kung talagang hindi sila makakagalaw para sa bayan at protektahan ng taong bayan at politika lang din ang nangyayari, baka dapat gayahin na natin yung ginawa sa Singapore at sa ibang bansa na ano na siya, semi-private na siya or GOCC na siya para meron na siyang independence pagdating sa budget, pagdating sa kanilang pag-audit at merong teknolohiyang gagamitin. Kasi right now, Manong Ted, talagang very inefficient yung ating tax administration. Hindi dahil ayaw nila magtrabaho. Kulang sa budget, walang teknolohiya, hindi pa rin integrated yung system. Until now, parang nagulat si BIR na may diskaya. Paano po yun nangyari? Asyam na taon nyo po siya inisyuan ng tax clearance. Taon-taon. Bakit nagulat po kayo na may diskaya at may mga flood control issues? Dapat yun, unang-una nakakita si BIR. So doon pa lang, makikita natin na may mga datos pero hindi nagagamit, walang data analytics, hindi na pag-iisipan, parang nangyayari pera-pera na lang ang audit sa BIR. At malungkot po yun kasi maraming natatakot sa BIR pero yung mga kawatan, hindi natatakot sa BIR. So, sa tingin ko pagkakataon to, Manong Ted, para sa BIR at sa gobyerno, napatunayan sa atin na tayo ang pinagsisilbihan nila at hindi ang mga makapangyarihan o ang mga bulsa lang nila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!